Una sa ating mga balita, matinding pasabog ang nangyari sa Senado. Ano kaya yon? Pangalawa sa ating mga balita, mga sinabi ni Senator Pia Cayetano, pinasinungalingan ni Senator Tulfo. Ano kaya mga sinabi? Pangatlo sa ating balita, sino ang bagong Blue Ribbon Committee Chairman? At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Noong May 20, 2026, muling uminit ang loob ng Senado matapos tumayo si Senator Risa Hontiveros sa plenaryo para magsalita tungkol sa nangyaring habulan at barilan sa Senado noong nakaraang linggo. Sa kanyang privilege speech, malinaw ang punto ni Hontiveros. Hindi raw dapat magpatuloy ang Senado na parang normal lang ang lahat matapos ang isang insidente na nagdulot ng takot sa mga empleyado, media, security personnel at mga sibilyan sa loob mismo ng institusyon. Halos isang linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado, ani Hontiveros. Sinabi niya na hindi siya mapanatag dahil simula raw noong Lunes, ang ipinapakita ng Senado ay tila para bang walang nangyari. Para sa kanya, hindi maliit na bagay ang nangyari. Hindi raw dapat ipaubaya lang sa Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagbuo ng buong kwento kung ano talaga ang nangyari sa loob ng Senado. Dito niya binigyang diin na ang Senado mismo bilang institusyon ay nasugatan ang dignidad at kredibilidad. Ayon kay Hontiveros, kapag may nagpaputok ng baril sa loob ng People's House at may mga taong umuwi na nanginginig at hindi mapakali dahil sa takot, lampas na ito sa simpleng bangayan sa politika. Para kay Hontiveros, hindi na ito usapin ng kampihan, hindi na ito simpleng disagreement sa politika. Ang mas nakakatakot daw ay kung paano unti-unting nagiging normal ang agresyon, pananakot at pagpapahiya sa kapwa Pilipino, lalo na sa loob ng Senado, isang lugar na dapat simbolo ng batas, respeto at maayos na pag-uusap. Pero ilang sandali matapos ang speech ni Hontiveros, tumayo si Senator Pia Cayetano. Doon biglang nagbago ang tono ng plenaryo. Emosyonal si Pia habang binabalikan ang mismong araw ng insidente. Nasaktan siya sa linyang parang walang nangyari. Para sa kanya, hindi iyon ang naramdaman ng mga taong nandoon mismo sa Senado noong may putukan. Siguro po para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari, sabi ni Pia. Inamin niyang takot na takot siya noong mga oras na iyon, hanggang sa puntong pakiramdam niya ay kailangan na niyang magpaalam sa kanyang mga anak. Ikinuwento rin niya na ang kanyang staff ay nasa labas, tumatakbo at hindi alam kung saan pupunta habang may putukan sa loob ng Senate premises. Mas lalo pang naging mabigat ang pahayag ni Pia nang sabihin niyang nasaktan siya dahil umano matapos ang lahat, wala raw ni isa mula sa dating majority group ang nangumusta sa kanila. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, "Kumusta na kayo dyan?" Ani Pia. Para kay Pia, hindi lang ito usapin ng politika. Personal ito. Trauma ito ng mga taong nandoon mismo, ng mga staff, ng media, ng security, at ng mga ordinaryong empleyado na walang kalaban-laban sa gitna ng kaguluhan. Dahil sa bigat ng kanyang pahayag, kinailangan muling bumalik ni Hontiveros sa floor para linawin ang ibig niyang sabihin. Nilinaw ni Hontiveros na hindi niya minamaliit ang takot, trauma, o personal na karanasan ng mga nandoon sa Senado. Ang tinutukoy daw niya sa linyang parang walang nangyari ay hindi ang damdamin ng mga senador o staff, kundi ang kilos ng Senado bilang isang institusyon pagkatapos ng insidente. I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture, ani Hontiveros. Idinagdag niya na valid ang lungkot at trauma ng mga senador. Pero may tungkulin pa rin ang Senado na kumilos at harapin ang nangyari. Samantala, pumasok din sa usapan si dating Senate President Tito Soto na nagmungkahi na ang buong issue ay dapat dalhin sa Committee of the Whole. Ayon sa kanya, hindi ito ordinaryong insidente dahil mismong seguridad ng Senado at integridad ng institusyon ang naapektuhan. Maraming komite raw ang posibleng madamay dito, mula public order, justice, rules, ethics hanggang finance. Kaya mas mainam kung ang Senado mismo bilang buong katawan ang hahawak sa pagdinig. Sinabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na seryoso nilang tinitingnan ang nangyari.
Ayon sa kanya, hindi totoo na parang walang nangyari dahil araw-araw raw niyang hinaharap ang security concerns ng Senado, kabilang ang pagtiyak na walang banta sa loob ng lugar at walang miscommunication sa pagitan ng executive, legislative, judiciary at maging ng international community. Sa huli, malinaw na ang nangyari noong May 20 ay hindi lang simpleng palitan ng salita sa plenaryo. Pero habang umiinit ang emosyon sa Senado dahil sa sinabi ni Senator Pia Cayetano na wala raw ni isang mula sa dating majority group ang nangumusta sa kanila matapos ang pamamaril noong May 13, biglang may sumagot mula sa minority bloc. Ayon sa ABS-CBN News Report, mariing itinanggi ni Senator Erwin Tulfo ang pahayag ni Pia. Para kay Tulfo, hindi tama na palabasin na parang wala silang pakialam sa mga kasamahan nilang senador na naiwan sa loob ng Senado noong gabing may putukan. Sa panayam niya sa DZMM, sinabi ni Tulfo na may group chat mismo na magpapatunay na may mga minority senators na nagtanong at nagpahayag ng pag-aalala sa kalagayan ng mga nasa Senado. Ayon sa kanya, unang nag-message si Senator Camille Villar bandang 9:55 ng gabi at sinabing ligtas sila. Kasunod daw nito, sunod-sunod nang nag-reply ang ibang senador. Keep safe, ayon kay Tulfo, ang naging mensahe ni Senator Sherwin Gatchalian. Si Senator Bam Aquino naman, ayon din sa kanya, ay nagsabi ng keep safe guys. At maging si Tulfo mismo, habang papunta raw siya ng Baclaran, nag-message din at sinabing ipinagdarasal niya ang mga nasa loob ng Senado. Dito pumasok ang punto ni Tulfo. Baka hindi lang nabasa ni Senator Pia ang group chat sa WhatsApp. Sa madaling salita, para kay Tulfo, hindi dapat sabihing walang nangumusta dahil may mga mensahe raw na malinaw na nagpapakitang nag-alala rin ang minority sa kaligtasan ng majority. Pero hindi doon natapos ang usapan. Ayon pa kay Tulfo, posibleng nasaktan si Pia dahil may mga paratang o insinuation na baka may kinalaman ang minority sa kaguluhan sa Senado. Para kay Tulfo, mabigat iyon. Dahil kung ikaw ang pagbibintangan na baka may plano kang manggulo laban sa sarili mong mga kasamahan, natural lang na sasama ang loob mo. Pero malinaw ang diin niya, wala raw silang kinalaman sa nangyari. Wala po kami lahat dun, ayon kay Tulfo. Mas lalo pang uminit ang issue nang banggitin ni Tulfo ang dahilan kung bakit wala ang minority sa Senado noong gabing iyon. Ayon sa kanya, 2 araw bago ang insidente, may sinabi raw na magkakaroon ng caucus para sa lahat ng miyembro, majority at minority. Pero bandang alas 5 ng hapon, binawi raw iyon. Ayon kay Tulfo, ang sabi raw ng office ng Senate President sa kanila, majority na lamang ang caucus. Kaya para sa kanila, wala nang dahilan para manatili pa roon. Kung majority only ang pulong, ano raw ang gagawin ng minority doon? Maghihintay lang? Makikitsismis? Dito, mas lumalim ang banggaan ng dalawang panig. Tuloy-tuloy ang reorganization sa Senado matapos ang pagbabago ng liderato at sa gitna ng matinding usapin sa flood control scandal. Isang malaking committee ang nagpalit ng kamay, ang Senate Blue Ribbon Committee. Ayon sa Inquirer, tinanggal bilang chairman si Senator Panfilo Ping Lacson at pinalitan siya ni Senator Pia Cayetano, kapatid ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon naman sa PNA, na-elect si Pia matapos i-move ni Acting Majority Leader Joel Villanueva ang kanyang election sa plenary at walang tumutol sa floor. Malaki ang bigat ng pagbabagong ito dahil ang Blue Ribbon Committee ang isa sa pinakamakapangyarihang investigative panels ng Senado. Ito ang komiteng tumitingin sa mga alegasyon ng anomalya, misconduct at pananagutan ng public officials at government agencies. Sa ilalim ni Lacson, ito rin ang panel na humawak sa investigasyon sa controversial na flood control project scandal, kung saan ilang government officials at lehislador ang nasangkot sa mga alegasyon ng anomalous infrastructure projects. Bago siya matanggal, may draft partial report ang Blue Ribbon Panel, kung saan kabilang sa mga inirekomendang sumailalim sa preliminary investigation ang ilang incumbent senators gaya ni Jinggoy Estrada, Chis Escudero at Joel Villanueva ayon sa ulat ng Inquirer. Pero hindi nakakuha ng sapat na pirma ang draft report. Kaya ang ginawa ni Lacson, dinala niya ang kanyang findings bilang tinawag niyang Chairman's Progress Report. Dito naging mas sensitibo ang timing. Ayon sa Philstar, umalis si Lacson sa Blue Ribbon Chairmanship nang hindi pa natatapos ang flood control investigation.
Naiwan ding nakabitin ang dapat sana'y pagpapatuloy ng investigasyon sa umano'y allocables at leadership funds sa Department of Public Works and Highways. Hindi lang si Lacson ang naapektuhan sa reshuffle. Ayon sa mga ulat, nawalan din si Senator Kiko Pangilinan ng committee chairmanships sa Constitutional Amendments at Justice and Human Rights na napunta kina Senator Robin Padilla at Senator Rodante Marcoleta. Si Senator Erwin Tulfo naman ay natanggal sa Foreign Relations Committee na bumalik kay Senator Amy Marcos. Samantala, si Senator Mark Villar ang pumalit kay Senator Sherwin Gatchalian sa Finance Committee habang si Senator Camille Villar ay nanatili sa Environment Committee at nakuha rin ang Government Corporations Committee. Sa panig ni Pia Cayetano, hindi ito ang unang beses na hahawak siya sa Blue Ribbon Committee. Ayon sa Philstar, ito na ang kanyang ikalawang beses na mamumuno sa pangunahing anti-graft panel ng Senado at siya ang unang babae na naging chairperson nito. Noong una niyang stint, kabilang sa mga hinawakan ng committee ang mga investigasyon tungkol sa Filipino Citizenship for Sale Scheme, tobacco industry-related issues, at ang 2025 collapse ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Pero hindi maiiwasan ang tanong, ano ang mangyayari ngayon sa flood control probe? Dahil si Lacson ang nanguna sa investigasyon, siya rin ang may hawak ng direksyon ng report, rekomendasyon at mga susunod na hakbang. Ngayon na si Pia Cayetano na ang chairperson, nasa kanya na ang kapangyarihang ituloy, baguhin, palawakin o bagalan ang takbo ng Blue Ribbon Investigation. At dahil kapatid siya ng bagong Senate President, mas lalong magiging bantay sarado ang publiko sa bawat galaw ng komite. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. Mr. President, I rise on a matter of personal and collective privilege. Mr. President, halos 1 linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same august halls, may pwedeng magkasa ng baril sa harap ng mga sibilyan. Dear colleagues, kahit kailan,
Hindi yan nangyari sa Pilipinas. Kahit panahon ng kudeta, not even during the darkest days of martial law, did gunfire erupt within our halls. So, whether we stand in the minority or in the majority, the Senate as an institution has sustained a profound injury to its dignity, credibility, and moral authority before the Filipino people. And this frustrates me every day since Wednesday, including in the context of initial findings from the investigation conducted by the Department of Justice, the Department of the Interior and Local Government, and the Philippine National Police, beginning to reveal various points. Patuloy pa rin ang investigasyon, Mr. President, at dapat lang. But still, this needs to be said.